I-expose natin ang hidden history sa Sabah dispute. Bakit kaya parang hindi masyadong pinag-uusapan ang original owners nito? Paano kaya naging dahilan ng isang 19th century contract para magkaroon ng modern-day diplomatic tug-of-war? Diretsahin na natin yan. First, let's rewind. Ang Sabah ay originally owned ng Sultanate of Sulu, na regalo ng Sultan ng Brunei noong 1704. Fast forward to 1878, ang mahinang Sulu Sultanate, na pinipilit ng Spanish forces, ay pumirma ng deal sa mga British. Kapalit ng yearly payments, nakuha ng British ang control ng Sabah. Pero here's the catch, ang salitang pajakkan sa contract na iyon. Para sa mga Filipino, ang ibig sabihin nito ay rent, kaya naniniwala sila na nilease lang ang Sabah, hindi ibinigay. Ang Malaysia naman, sinasabi na ang ibig sabihin nito ay cession, isang permanent transfer. Noong 1962, opisyal na inangkin ng Pilipinas ang Sabah. Pero next year, isang UN-backed vote ang nagpakita na gusto ng mga residente ng Sabah na sumali sa Malaysia. Nagkaroon pa nga ng secret military plan, ang Operation Merdeka, na nagtapos sa trahedya ng Jabida Massacre. Ngayon, ang claim ng Pilipinas ay dormant, hindi active pero hindi rin withdrawn. Itinigil ng Malaysia ang pagbabayad ng cession money noong 2013 na lalong nagpakumplikado sa sitwasyon. Tuloy pa rin ang debate, history, law at national pride, in what's faith